At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-anim na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagpunta ng Maynila ang pamilya ni Goldie at doon niya sisilibra ang kanyang kaarawan. Kaya nagsabi siya sa kanyang ina na kailangan na may 18 roses siya tulad ng napapanood niya sa TV. At gusto din niya na pumasya na mag-isa, ngunit ayaw ni Darla at tinutulan niya ito. Ginupitan niya si Goldie at naging puti ang buhok niya dahil ito ay nagtatampo na sa kanya. Sa di niya pagpayag, kaya kahit labag sa loob ni Darla ay nag-oo siya. Pero may kasama siyang bodyguard at pumayag naman si Goldie. Miniling nila sa bodyguard na di pwede na mahawakan si Goldie at di pakakainin ng mga pagkain na nasa labas. Kailangan bantayan niya na gusto si Goldie. Subapit ang birthday ni Goldie. Oh, nasan ang mga 18 roses? At nasan ang mga bisita natin? Huwag ka mag-alala. Andyan na. Andyan na ang mga bodyguards. Ganon? Hahawakan ng mga tao ang anak natin. Ay, Diyos ko naman, Edgar! Relax ka lang kasi. Si Governor, inimbitahan ko din. Pati anak niya. Kaya andito sila. May humintong kotse sa tapat. Si Gob, nandito na. Oo nga. Gob, kumusta po? Madam Ami, kumusta na? Gabriel. Ay, kumusta po, Tito? Ayos lang ho. O ano, asan ang debutante? Andyan na po, Gob. Wow, ang ganda niya, Tito. Ladies and gentlemen, I want to present to you my princess and my one and only daughter, Goldie Del Prado. Thank you, Mami, Daddy. Pero, asan na po mga bisita ko? Anak, sila lang kasi ang nagpunta dito. Hindi nakasama yung iba anak. Kaya pasensya ka na, ha? Wala ba kayong mga kasama na mga taga-probinsya, Gabriel? Ang alam ko kasi baka hindi sila imbitado eh. Alam mo lang mga tao. Puro mga mahihirap, hindi tulad natin na mayayaman. Hindi sila bagay sa mga ganitong party. Bakit? Wala naman. Siya nga pala, bakit ka pa naghanap ng iba? At ako na yung papalit sa aking ama na maging gobernador ng probinsya natin. Wait lang ha. Selfie muna tayo. Hindi yung dami-dami mong tanong. Wow, ang ganda. Ang ganda-ganda kong lalaki talaga. Tingnan mo, di ba? Bagay na bagay tayong dalawa.
Bagay na bagay silang dalawa. Bagay ang pamilya natin, di ba? Ang aking anak ang siyang hahalili sa akin sa pagiging gobernador. At kayo, di ba mayaman kayo? Pag pinagsamig natin ang ating pamilya, tumpak maganda. Panyero, bata pa ang anak ko eh. Di na bata yan. Basta gusto ng anak ko. Gusto ko din. Maganda ang anak mo. At pogi ang anak ko, kaya bagay sila. Pati kayamanan natin. Hindi pwede. Akin lang si Goldie. At walang sino man ang makakakuha sa kanya. Sa akin lang si Goldie. Ay! Bessie, ito oh. Ito ang bahay ni Darla. Sigurado ba kayo na ito ang bahay ni Darla? Ay, oo naman, sir. Yan. Yan yung nasa address. Sa logbook. Oh, tingnan nyo mabuti. Yan yung nasa address sa logbook. Ay, nako. Nakakahiya naman. Darating tayo na walang pasabi. Nakakahiya naman sa mga bisita. Nandito na tayo, mahal. Beshi ko naman yun eh. Oh, ayan. May lumabas na gwardiya. Mama, pwedeng magtanong? Ano po yan, ma'am? Dito ba nakatira si Darla Del Prado? Ay, opo, dito po. May party po, kaya siguro dumiretso na po kayo sa loob. Ay, di po, sir. Kayo po, Kaya po bisita? kami nagpunta dito kasi naiwan ni Darla yung kanyang credit card kasi nagmamadali siya. Ay, sige po, ma'am, at tatawagan ko si madam. Nikki, nandito ka pala. Oo, pasensya ka na. Kasi naparito kami sa inyo. Kasi naman, sa pagmamadali mo, hindi mo nakita, may naiwan ka. Madam, pinapasok ko po sila kasi bisita nyo naman sila, di ba? At friends nyo naman. Visit na katulong to. Bakit niya pinapasok ang mga taong ito? Maganda, ma'am. Di ba? May dagdag na bisita si Goldie. Siya ba ang may birthday? Ha? Oo. Siya nga, Bes. Siya pala si Goldie. 18th birthday niya kasi ngayon. Pati niya, ito ang anak namin. Anak namin dalawa ni Edgar. Oo. Wow, Bes. Talaga? Kayo din ang nagkatuluyan? At grabe, bongga ang yaman-yaman mo, Bes. Ang ganda ng bahay mo. Ay, oo nga, no? Siguro, nanalo ka sa loto, no? Kaya nga, ang yaman-yaman niya. Kayo talaga, napaka-intrigeran nyo. Batiin nyo yung my birthday. Ay, happy birthday, Goldie! Hi, Goldie. Happy birthday. Ako nga pala si Nikki, ang best friend ng mami mo. Ito palang asawa ko si Tito Jerry mo. Happy birthday, Goldie. Salamat po. Nikki, salamat at nakarating kayo dito sa amin. Nagpahanda ako. Madaming pagkain doon. Ali kayo doon. Mabakla, ali kayo sa loob. Tara. Ay, kakain tayo, mga bakla. Salamat po sa pagbisita nyo, tita. Kung kulang po yung pagkain, kulang po kayo, ha? At pag po kayo mahiya, Naku, Iha. Pangatlong balik ko na ito para kumuha ng pagkain.
Goldie, iha, saan ka ba nag-aaral? Homeschool po ako. Bakit naman? Goldie anak, maraming bisita. Di ba gusto ka nilang kausapin? Nikki, Jerry, dyan muna kayo kasi asikasuhin ni Goldie ang ibang bisita. Dyan muna kayo. Sige lang, sige lang. Alam mo, Bes, masayang masaya ako sa iyo. Kita mo naman, di ba? Tingnan mo, mga alas mo, kumikinang talaga. True gold na yan, Bes. Masaya kami para sa iyo, Darla. Maraming salamat sa inyo. Kita nyo naman Alam nyo, nung una, ang dami-dami kong utang. Pero ngayon, ako lang nagpapautang sa mga tao. Ay, oo nga, no? Biglang pagyaman mo. Saan mo ba nakuha ang yaman mo na yan, ha? Naku, talagang held ka ata, Darla, ha? Ganon? Bes, nagbibiro lang sila. Alam mo naman ang mga yan, mga palabiro at mapang-asar, noon pa man, di ba? Pag napikon ka, walang mangyayari. Mapipikon ka talaga sa mga baklang Ay, ito. oo. Sorry na. Bero lang yun. Oh, kakain na kami, ha? Happy talaga ako sa iyo, Bes. Tingnan mo naman ang ganda-ganda ng bahay mo. At lahat ng pangarap mo noon, natupad. Di ba? Oo, alam mo ba, Bes? Nabuboard ako. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko sa pera ko. Kung anong gagawin ko. Ang dami kong pera. Oo nga eh. Ay, nakakabuling din pala pag may sobrang yaman. Pero, di ba, yan ang gusto mo? Ay, nako. Tama na. Kain na nga tayo at aalis na rin tayo dito. Hindi mo lang alam, Nikki. Kaya ako yumaman dahil sa anak mo. Kaya ayaw ko na may ibang makakuha ng anak mo. Ako lang. At ako lang ang nagmamay-ari kay Goldie. Ako lang. At wala kang karapatan. Ayun na si Nikki. Tuwang-tuwa siya kay Goldie. Hindi pwedeng magkalapit silang dalawa. Ayoko na malaman niya ang totoong pagkatao ni Goldie. Anong gagawin ko? Hindi pwede. Kasi naman ang tanga-tanga ko. Itong katulong na to ang may kasalanan. Bakit pa kasi ako nakinig na magpasalon? Ayan tuloy. Natuntun nila itong bahay namin. Pwes talaga. Hindi ko hahayaan na makuha nila si Goldie. Hindi! Hello, prinsesa namin. Matutulog ka na ba? Yaya, dito ka pa. Gusto ko dito ka pa sa tabi ko. Ay, nako, ayoko. Ang laki-laki mo na. Di pa nga ako nakakaligo eh. Nangangamoy na ho itong kwarto ba? O, sige ka. Okay lang, wala ka namang amoy eh. Sige, maupo ka muna dito. Teka, upo ka, Yaya. Tatanggalin ko ang pagod mo. Lahat, mawawala yan. Imamasahe kita ng ganito.
Ito, oh. Ay, Goldie! Ay, Goldie! Ay, naka! Huwag dyan sa kilikili ko, Goldie! Ay, tama na! Ay, di naman masahiyan eh! Huwag na! Tama na! Bet ko, ha? Goldie, ito na yung gatas mo. Ay, nakatulog na pala. Ay, nako, kawawang bata. Nakatulog na. Naawa ako sa alaga ko. Wala man lang kalayaan sa buhay. Mayaman ka nga, pero wala ka namang kalayaan. Ay, nako, matulog ka ng mahimbing. Teka, kukumutan ko nga ang alaga ko. Sweet dreams, Goldie. Mahal, alam mo, yung anak ni Darla, ang ganda-ganda at napakabait pa. Oo nga. Actually, magkapareho kayo ng anak niya. At kamukha mo, mahal. Mahal, ang aga-aga binobola mo na naman ako. Pero, ang totoo, mahal, parang ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Parang nakita ko na siya noon. Ako rin. Parang, alam mo ba yung pakiramdam na nakita ko na siya noon pa? Yun ang naramdaman ko. Ganon? Parehas pala tayo ng naramdaman sa kanya. Maganda ang pagpapalaki ni Darla sa kanya. Alam mo, napakabit na bata yan. Pero, parang may kakaiba akong naramdaman sa batang yun. Kay Darla. Alam mo kung nandito sana si Ana. Alam ko magkaibigan din sila ni Gole, di ba? Oo nga. Alam mo, pag nahanap natin si Ana, magkakaroon na rin si Goldie ng kaibigan. Nikki, 18 taong gulang na ang anak natin ay hinahanap natin. Ngayon, Cherry, habang nabubuhay ako, hahanapin ko ang anak natin. May pag-asa na mahahanap ko ang anak ko. Ang anak natin. Ay, ikaw ang kumuha sa anak ko. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? patawarin niyo ako, ma'am, pero wala nang anak ninyo. Tinakbo na nila. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan nila dinala ang anak ninyo. Hindi ko alam, ma'am, kung nasan sila. Patawarin niyo ako lang, ma'am. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo! Patawarin niyo ako, sir. Patawarin niyo na ako. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po alam na anak niyo pala yung batang yun. Hindi Walang ko alam iya kung ka. saan niyo dinala. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo! Mabawi pa kaya nila Jerry at Nikki ang anak nila? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Maligdem, Ami Diaz, Oscar Ora,
Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza, Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.